Paglaki hanggang kay Kristo. Ang pagbabago ng puso na sa pamamagitan nito'y nagiging anak tayo ng Diyos ay inihahalin tulad ng Biblia sa pagkapanganak. Tinulad din ito sa pagtubo ng mabuting binhing inihasik ng magsasaka. Sa ganyan ding paraan, yaong mga nagbabalik loob pa lamang kay Kristo ay dapat magsilaki na tulad sa mga sanggol na bagong panganak, hanggang sa umabot sa taas ng mga lalaki at babae kay Kristo Jesus. O gaya ng mabuting binhing inihasik sa bukid, sila'y dapat magsilaki at mamunga. Sinasabi ni Isaias na sila'y tatawaging mga punong kahoy ng katwiran na pananim ng Panginoon upang siya'y luwalhatiin. Kaya nga mula sa katalagahan ay may mga halimbawang naglalarawan upang tumulong sa atin sa pag-unawa ng mahiwagang katotohanan ng kabuhayang ukol sa Espiritu. Ang buong karunungan at kasanayan ng tao ay hindi makalilikha ng buhay sa pinakamaliit na bagay sa katalagahan. Sa pamamagitan lamang ng buhay na ibinigay ng Diyos, maaaring mabuhay ang halaman o ang hayop man. Kaya't sa pamamagitan din ng buhay na mula sa Diyos, sumisilang ang buhay na ukol sa Espiritu sa mga puso ng mga tao. Maliban na ang tao ay ipanganak buhat sa itaas, ay hindi siya makatatanggap ng buhay na ipinarito ni Kristo upang ibigay. Kung paano sa buhay, gayon din sa paglaki. Ang Diyos ang nagpapamukadkad sa mga bukong bulaklak at nagpapaging bunga sa mga bulaklak na ito. Sa pamamagitan ng kapangyarihan niya ay lumalaki ang binhi. Una-una'y usbong, saka uhay, pagkatapos ay butil na humihitik sa uhay. At tungkol sa Israel ay sinabi ni Propeta Oseas na siya'y bubukang parang lila. Sila'y mga bubuhay uling gaya ng trigo at mga mumulaklak na gaya ng puno ng ubas. At iniutos ni Jesus na ating wariin ang mga liryo kung paano silang nagsisilaki. Ang mga halaman at mga bulaklak ay lumalaki, hindi sa sarili nilang pag-aalala o pagsisikap, kundi sa pagtanggap ng ipinagkakaloob ng Diyos upang makasapat sa kanilang ikabubuhay. Hindi makapagdaragdag ang bata sa kanyang taas sa pamamagitan ng gaano mang pag-aalaala o ng kapangyarihang sarili niya. Gayon din naman kayo, hindi makapagdaragdag sa laking ukol sa Espiritu sa pamamagitan ng pag-aalaala o pagsisikap ng inyong sarili. Ang halaman, ang bata, ay lumalaki sa pamamagitan ng natatanggap mula sa mga bagay na nasa palibot niya na tumutulong sa kanyang ikabubuhay. Hangin, liwanag ng araw at pagkain. Kung ano ang mga kaloob na ito ng katalagahan sa hayop at sa halamanan, gayon din si Kristo sa mga nangagtitiwala sa Kanya. Siya ang kanilang walang hanggang liwanag, araw at kalasag. Siya ay magiging parang hamog sa Israel. Siya ay babagsak na parang ulan na tuyong damo. Siya ang tubig ng buhay, ang tinapay ng Diyos, na bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Sa pamamagitan ng walang katumbas na kaloob, ang kanyang anak ay ilinaganap ng Diyos sa buong sanlibutan. Ang kanyang biyaya na walang pinag-ibahan sa paglaganap ng hanging tumatakbo sa buong sanlibutan. Lahat ng may ibig sumagap ng hanging ito na nagbibigay buhay ay mabubuhay at lalaki hanggang sa umabot sa taas ng mga lalaki at babae kay Kristo Jesus. Kung paanong ang bulaklak ay humaharap sa araw upang ang maliwanag na mga sinag ay makatulong sa pagpapasakdal ng ganda at hugis niya, gayon din namang dapat tayong humarap sa araw ng katwiran, upang sumilang sa atin ang liwanag ng Diyos at nang bumuti ang ating likas at makatulad ng sa kay Kristo.
Iyan din ang itinuturo ni Jesus nang sabihin niyang, "Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo." Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Gayon din ang pagkasalig ninyo kay Kristo upang makapamuhay ng isang banal na kabuhayan, gaya ng pag-asa ng isang sanga sa puno upang siya'y lumaki at mamunga. Hiwalay sa Kanya, wala kayong buhay. Wala kayong kapangyarihang lumaban sa tukso o lumaki kaya sa biyaya at kabanalan. Kung manahan kayo sa Kanya, kayo'y lalago. Sa pagkuha ninyo ng buhay sa Kanya, kayo'y hindi malalanta o mawawalan man ng bunga. Kayo'y matutulad sa isang punong itinanim sa tabi ng ilog. Marami ang nag-aakala na dapat nilang sariling gawin ang ilang bahagi ng gawain nang nagtiwala na sila kay Jesus sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Ngunit kayo'y sinusubok naman nilang makapamuhay ng matuwid sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap. Datapwat, ang lahat ng ganyang pagsisikap ay mabibigo, ani Jesus. Kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Ang ating paglaki sa biyaya, ang ating kaligayahan at ang ating kahalagahan, ang lahat ng ito'y pawang nasasalig sa ating pakikiisa kay Kristo. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Kanya araw-araw, oras-oras sa pamamagitan ng pananatili sa Kanya, dapat tayong lumaki sa biyaya. Hindi siya ang nagpasimula lamang kundi siya rin naman ang sumasakdal ng ating pananampalataya. Si Kristo ang una at huli, magpakailanman. Siya ang sasa atin, hindi lamang sa pasimula at sa katapusan ng ating takbuhin, kundi sa bawat takbang sa daan. Sinasabi ni David, na aking inilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko, sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos. Itinatanong ba ninyo, papaano ako mananatili kay Kristo? Gaya ng inyong pagkatanggap sa Kanya sa pasimula. Kung paano nga inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Ibinigay na ninyo sa Diyos ang inyong sarili upang maging Kanyang lubusan at upang sa Kanya'y maglingkod at tumalima. At tinanggap ninyo si Kristo na maging tagapagligtas ninyo. Hindi ninyo matutubos ang inyong mga kasalanan o mababago man ninyo ang inyong puso. Datapwat yamang naibigay na ninyo sa Diyos ang inyong sarili, ay sumampalataya kayong ginawa niya ang lahat ng ito para sa inyo alang-alang kay Kristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay naging kay Kristo kayo, at sa pamamagitan ng pananampalataya ay lalaki kayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagbibigay at pagtanggap. Dapat ninyong ibigay ang lahat, ang inyong puso, ang inyong kalooban, at ang inyong paglilingkod. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong sarili upang talimahin ang lahat niyang ipinag-uutos. At kailangan namang tanggapin ninyo ang lahat. Si Kristo na siyang kapuspusan ng buong pagpapala upang manahan sa inyong puso, maging inyong katuwiran at inyong tagatulong magpakailanman upang magbigay sa inyo ng kapangyarihang tumalima. Ang una ninyong tungkulin. Sa umaga ay italaga ninyo sa Diyos ang inyong sarili. Iyan ang kauna-unahan ninyong gawin. Ganito ang inyong idalangin. Tanggapin mo ako o Panginoon na iyong iyo. Inilalagay ko sa iyong paanan ang lahat kong mga panukala. Gamitin mo ako sa araw na ito sa paglilingkod sa iyo. Manahan ka nawa sa akin at maging kasang-ayon nawa ng iyong kalooban ang lahat kong gawain. Ito'y isang bagay na dapat gawin sa araw-araw. Tuwing umaga ay italaga ninyo sa Diyos ang inyong sarili para sa maghapon. Ipabahala ninyo sa Kanya ang lahat ninyong mga panukala upang isagawa o pabayaan kaya alinsunod sa ipakikilala ng Kanyang kalooban.
Sa ganitong paraan, araw-araw ay inilalagak ninyo sa kamay ng Diyos ang inyong buhay. At dahil diya'y lalo at lalong mauhugis ang inyong kabuhayan na gaya ng kay Kristo. Kabuhayang panatag. Ang kabuhayang na kay Kristo ay isang kabuhayang panatag. Kay palay walang umaapaw na simboyo ng damdamin, subalit dapat magkaroon ng isang namamalagi at tiwasay na pagtitiwala. Ang inyong pag-asa'y wala sa inyong sarili kundi na kay Kristo. Ang inyong kahinaan ay nalagom sa Kanyang kalakasan. Ang inyong kahangalan sa Kanyang karunungan at ang inyong karupukan ay sa Kanyang walang hanggang katibayan. Kaya nga't huwag ninyong tingnan ang inyong sarili. Huwag ninyong isipin sa tuwi-tuwi na ang sarili, kundi si Kristo ang inyong titigan. Isip-isipin ninyo ang Kanyang pag-ibig, ang kagandahan at kasakdalan ng Kanyang likas, ang pagtanggi sa sarili ni Kristo, ang pagpapakababa ni Kristo, ang kadalisayan at kabanalan ni Kristo, at ang walang katumbas na pag-ibig ni Kristo. Ito ang dapat bulay-bulayin ng kaluluwa. Sa pag-ibig sa Kanya, pagtulad sa Kanya, at lubos na pag-asa sa Kanya, dapat kayong mabago at matulad sa Kanyang wangis. Pagpapahingalay na ukol sa Espiritu. Ganito ang wika ni Jesus, "Kayo'y manatili sa akin." Ang mga pangungusap na ito ay nangangahulugan ng pagpapahingalay, katibayan at pagtitiwala. Muli pang siya'y nag-anyaya, "Magsiparito sa akin at kayo'y aking papagpapahingahin." Ang pananalita ng mga awit ay nagpapahayag ng ganyan ding isipan. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. At ibinibigay ni Isaiah ang ganitong pangako, "Sa katahimikan at sa pag-asa ay magiging ang inyong lakas." Ang kapahingahang ito ay hindi natatagpuan sa di paggawa, sapagkat sa paanyaya ng tagapagligtas, ang pangakong pagpapahinga ay kasama ng tawag na gumawa. "Pasanin ninyo ang aking pamatok, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan." Ang pusong lubos na nagtitiwala kay Kristo ay siyang magiging pinakamasikap at pinakamasipag sa paggawa para sa Kanya. Alisin ang pag-iisip sa sarili. Kapag ang pag-iisip ay laging nasa sarili, ay nalalayo ito kay Kristo, na siyang bukal ng lakas at buhay. Dahil dito'y laging sinisikap ni Satanas na mailayo ang pag-iisip sa tagapagligtas. At nang sa gayo'y mapigil ang pakikiugnay at pakikipag-usap ng kaluluwa kay Kristo. Ang mga kalayawan ng sanlibutan, ang mga pag-aalaala at kaligaligan at kalungkutan sa buhay, ang mga pagkakamali ng mga iba, o ang sarili ninyong mga kamalian at kapintasan sa alinman, o sa lahat ng ito'y sisikapin niyang ibaling ang inyong pag-iisip. Huwag kayong paligaw sa kanyang mga pakana. Ang marami na talagang malinis ang loob at nagnanais na bamuhay ukol sa Diyos ay napakadalas din namang pinapag-iisip niya ng mga bagay na nauukol sa kanilang mga pagkukulang at kahinaan. At sa ganyan, kung mailayunan niya sila kay Kristo, umaasa siyang magwawagi. Hindi natin dapat isipin ang sarili at mamalagi na lamang sa pag-aalaala at pangangamba na baka hindi tayo maligtas. Lahat ng ito ay naglalayo sa kaluluwa mula sa bukal ng ating kalakasan. Ilagak ninyo sa kamay ng Diyos ang pag-iingat sa inyong kaluluwa. Magtiwala kayo sa Kanya. Si Jesus ang inyong salitain at isipin. Bayaan ninyong matago ang inyong sarili sa Kanya. Iwaksin ninyo ang lahat ng alinlangan. Alisin ang inyong pangamba. Gaya ni Apostol Pablo ay inyong sabihin, "Hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin." Pumanatag kayo sa Diyos, maiingatan niya ang ipinagkatiwala ninyo sa Kanya. Kung ihahabilin ninyo sa Kanyang mga kamay ang inyong sarili, ay gagawin niya kayong mahigit pa sa mananagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa inyo.
dapat tayong mangag-ingat. Nang magkatawang tao si Kristo ay itinali niya ang sangkatauhan sa kanyang sarili sa pamamagitan ng isang panali ng pag-ibig na hindi malalagot kailanman ng kahit aling kapangyarihan. Maliban na ang tao na rin ang magpasyang gumawa nito. Palaging maghaharap si Satanas ng mga panghalinan na sa ate ihihikayat upang patirin ang panaling ito, upang pilitin natin ang paghihiwalay ng ating mga sarili kay Kristo. Dito kailangang tayo'y magpakaingat-ingat, magsikap at manalangin, upang walang makahikayat sa atin na pumili ng ibang Panginoon, sapagkat sa tuwi-tuwi na'y malaya tayong makagawa nito. Subalit huwag nating alisin kay Kristo ang ating mga paningin at iingatan niya tayo. Pagtingin natin kay Jesus, tayo'y panatag na. Walang makakaagaw sa atin sa kanyang kamay. Sa palaging pagtingin sa kanya ay nababago tayo sa gayon ding klarawan, mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. Sa makatuwid ay sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Sumunod sa kanya. Sa ganyan ding paraan, ang unang mga alagad naging kawangis ng kaibig-ibig na tagapagligtas. Nang mapakinggan ng mga alagad na iyon ang mga pangungusap ni Jesus, ay nadama nilang siya ay kanilang kailangan. Hinahanap nila siya, natagpuan at sinundan. Sila'y nakasama niya sa bahay, sa dulang, sa silid at sa parang. Sila'y kasama niyang tulad sa mga nag-aaral na kasama ng isang guro, na sa araw-araw ay tumatanggap sila sa kanyang mga labi ng mga aral ng banal na katotohanan. Sila'y umasa sa kanya, gaya ng pag-asa ng mga lingkod sa kanilang Panginoon, upang matutuhan ng kanilang tungkulin. Ang mga alagad na iyan ay mga lalaking may pagkataong gaya rin ng atin. Nagkaroon sila ng pakikipaglaban sa kasalanan na gaya natin. Kinailangan nila ang biyayang kailangan din natin upang makapamuhay ng isang banal na kabuhayan. Kahit si Juan na minamahal na alagad, yaong lubos na kinakitaan ng wangis ng tagapagligtas, ay katutubong wala ni yaong kaibig-ibig na likas. Hindi lamang siya isang nagigiit ng kanyang sarili at mapagmithi ng karangalan, kundi isa rin namang pabigla-bigla at nanglalaban sa pagka-naapi. Subalit nang mahayag na sa kanya ang likas na Jesus, ay nakita niya ang sariling kakulangan at siya'y pinagpakumbaba ng kanyang kalooban. Ang lakas at pagtitiis, ang kapangyarihan at pagkamahabagin, ang karangalan at kaamuang loob na nakita niya araw-araw sa kabuhayan ng Diyos Anak ay pumuno sa kanyang kaluluwa ng paghanga at pag-ibig. Araw-araw ang kanyang puso ay nalalapit kay Kristo hanggang sa nawala sa paningin niya ang sarili dahil sa pag-ibig sa kanyang Panginoon. Sa humuhugis na kapangyarihan ni Kristo ay pinasakop niya ang kanyang ugaling mapaghimagsik at mapagmithi. Ang nagbibigay buhay na kapangyarihan ng banal na Espiritu ang bumago ng kanyang puso. Ang kapangyarihan ng pag-ibig ni Kristo ang bumago ng kanyang likas. Ito nga lamang ang walang salang ibubunga ng pakikiisa kay Jesus. Pagka sa puso'y naninirahan si Kristo ay nababago ang buong pagkatao. Ang Espiritu ni Kristo at ang kanyang pag-ibig ay siyang nagpapalambot sa puso, papasuko sa kaluluwa, nagtataas ng mga pag-iisip at mga hangarin sa Diyos at sa langit. Ako'y sumasa inyong palagi. Nang si Kristo ay umakyat sa langit, ang pagkadama ng kanyang pakikiharap ay nasa mga alagad pa rin niya. Yaoy kanyang pakikiharap na puspos ng pag-ibig at kaliwanagan. Si Jesus ang tagapagligtas na lumakad at nakipag-usap at nanalangin kasama nila, na nagbitiw ng mga salita ng pag-asa at pang-aliw sa kanilang mga puso, ay inagaw sa kanila at dinala sa langit. Samantalang ibinubuka pa sa kanyang bibig ang mga pabalita ng kapayapaan at ang tunog ng kanyang pangungusap ay narinig nila. Nang siya'y tinanggap ng makapal na bilang ng mga anghel,
Narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Siya'y umakyat sa langit na anyong tao, talos nilang siya'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos, na kanila pa ring kaibigan at tagapagligtas, na hindi rin nagbabago ang kanyang damdaming makiramay, na siya'y kinikilala pa ring nasa panig ng nagbabatang sangkatauhan. Inihaharap niya sa Diyos ang mga karapatan ng kanyang mahalagang dugo at ipinakikita ang kanyang mga kamay at paa na nasugatan bilang alaala ng halagang ibinayad niya para sa kanyang mga tinubos. Alam nilang siya'y umakyat sa langit upang maghanda para sa kanila ng mga kalalagyan, at siya'y muling babalik at tatanggapin sila sa kanyang sarili. Ang banal na Espiritu'y kasama nila. Noong sila'y nagtitipon, pagkaakyat niya sa langit ay may pananabik na nais nilang iharap sa Ama ang kanilang mga kahilingan sa pangalan ni Jesus. Sila'y nagsiluhod at nanalangin may banal na pitagan, na inuulit ang pangako. Kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Hanggang ngayoy wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y magsihingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Iniunat nila na pataas ang kanilang mga kamay ng pananampalataya na inihaharap ang matibay na pananalig. Si Kristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na mag-uli na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Noong dumating ang Pentecostes, dumating naman sa kanila ang mga aliw na siyang tinutukoy ni Kristo nang sabihin niyang, siya'y sasa inyo, at sinabi pa niyang, nararapat sa inyo na ako'y yumaon sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. Mula noon si Kristo ay mananahan sa puso ng mga anak niya sa pamamagitan ng Espiritu. Ang kaugnayan nila sa Kanya ngayon ay lalong malapit kaysa noong siya'y kasakasama nila. Nagliwanag sa kanila ang ningning ng ilaw at pag-ibig at kapangyarihan ni Kristo na tumataan sa puso, na anupat ang mga taong nangakakita ay nangagtaka at nangapagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. Idinalangin tayo ni Jesus. Ang lahat ng naging katayuan ni Kristo sa unang mga alagad ay nais niyang siyang maging katayuan niya sa mga anak niya ngayon. Sapagkat doon sa kahuli-hulihang pananalangin kasama ng munding pulutong ng mga alagad na nagkatipon sa palibot niya, ay ganito ang kanyang sinabi, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Tayo'y idinalangin ni Jesus at hiningi niyang tayo'y makaisa niya, gaya naman niyang kaisa ng Ama. Kay inam na pagkakaisa tungkol sa kanyang sarili ay ganito ang sinabi ng tagapagligtas. Hindi makagagawa ang Ama ng anuman sa kanyang sarili. Ang Ama na tumatahan sa akin ay siyang gumagawa ng mga gawa. Kaya kung si Kristo ang tumatahan sa ating mga puso, ay gagawa siya sa atin. Sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Tayo'y gagawa na gaya ng paggawa niya. Tayo'y magpapakita ng gayunding diwa. Anupat sa pag-ibig at pananatili sa Kanya, tayo'y magsisilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya, na siyang Pangulo sa makatwid bagay si Kristo.